Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 2, Term 1, Week 3 to 4, Pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya. Para sa unang araw, narito ang ating mga layunin sa ating aralin. Tingnan ang larawan. Sino ang inyong nakikita? Ayusin ang mga pinaghalong letra upang mabuo ang salitang tinutukoy sa pangungusap. Tukuyin ang kahulugan ng bawat salita. Sila ang ating kasama sa bahay na siyang gumagabay at nag-aaruga sa atin. Ang sagot ay pamilya. Ito ay ang estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan, kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain nang walang anumang hadlang. Tama, ito ay kalusugan. Ito ay tumutukoy sa isang tao mismo, ang kanyang mga katangian, damdamin at pagkakakilanlan. Magaling, sarili. Tumutukoy sa mga bagay o aktibidad na ginagawa ng isang tao tulad ng mga trabaho, tungkulin o makagawiang kilos. Tama, ito ay gawain. Ang malusog na pamilya. Ni Curcel B. Quemquem. Ang kambal na sina Leo at Leia na nasa ikalawang baitang ay mga tunay na masayahing mga bata. Sila ay maliksi at mabilis na nakatatapos sa kanilang mga gawain sa paaralan man o sa tahanan. Tuwing umaga, bago sila pumasok sa eskwela, ay inihahanda na ng kanilang ina ang kanilang pampaligo at masustansyang almusal. Paborito nilang dalawa ang mga pagkain tulad ng prutas at gulay, gayon din ang pag-inom ng gatas. Bago pumasok ay pinaalalahanan sila ng kanilang ina na magsipilyo ng ngipin at magsuklay ng buhok. Araw-araw sila ay umiinom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Hindi rin nila kinakalimutan ang paalala ng kanilang ama na palagi ang maghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa mga sakit. Tuwing pagkagaling sa paaralan ng magkapatid ay agad silang nagbihis ng pambahay at kumakain ng tanghalian. Maaga rin nilang tinatapos ang kanilang takdang aralin upang may oras pa silang makapaglaro. Pagdating ng hating gabi, sila ay maagang natutulog upang makumpleto nila ang 8 hanggang 12 oras ng pagtulog. Tuwing Sabado ay pumupunta ang kanilang buong pamilya sa parke upang mag-ehersisyo. Si Leo ay madalas na sumasama sa kanyang kuya at tatay upang mag-jogging o kaya mag-biking. Si Leia naman ay kasama ang kanyang ina sa pagzuzumba. Pinapanatili din nila ang kalinisan ng kanilang bahay at kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga lamok, langaw at daga. Kapag sila naman ay nagkakasakit, ay agad din silang kumukonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at agad na gumaling. Sila Leo, Leia at ang kanilang buong pamilya ay laging masaya at malusog. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sina Leo, Leia, kanilang ina, ama at kuya ang mga tauhan sa kwento. Ano-ano ang mga paraan o gawain ng pamilya ni Leo at Leia upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang pamilya? Sila ay kumakain ng masustansyang pagkain, umiinom ng maraming tubig, naghuhugas ng kamay, nag-e-ehersisyo, natutulog ng maaga at nagpapanatili ng kalinisan. Sa inyong kanya-kanyang pamilya, mayroon din ba kayong mga gawain o mga paalala mula sa inyong mga magulang upang mapangalagaan ang inyong kalusugan? Maaari mo ba itong ibahagi? Mahalaga ba na tayo ay nagsasagawa ng mga gawain upang mapangalagaan ang ating kalusugan? Bakit?
Oo, mahalaga ito upang manatiling malusog at makaiwas sa mga sakit. Tingnan ang mga larawan. Lagyan ng check kung nagpapakita ito ng wastong pangangalaga sa kalusugan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga larawan. Ano ang iyong natutuhan sa aralin ngayon? Ano-anong paraan ng pangangalaga sa kalusugan ang natutuhan mo sa iyong pamilya? Bakit mahalagang malaman at isagawa ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan? Basahin mabuti ang bawat tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Habang nanonood ka ng iyong paboritong palabas sa telebisyon, tinawag ka ng iyong nanay upang kumain ng pananghalian. Ano ang dapat mong gawin? Maupo agad sa lamesa at simulan ng kumain. Tapusin muna ang pinanonood bago kumain. Maghugas ng kamay bago kumain. Maglaro habang kumakain. Nais mong maging malusog, alin sa sumusunod ang dapat mong kainin? Candy at tsokolate, prutas at gulay, kakanin at sabaw, burger at fries. Bakit mahalagang mag-ehersisyo ang isang batang katulad mo? Para makatulog ng matagal, para maging malusog at malakas, para makapanood ng TV, para makapaglaro ng video games. Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin upang mapanatiling malinis ang ngipin? Mag-toothbrush 2 beses sa isang araw, kumain ng maraming matatamis, mag-toothbrush 1 beses sa isang linggo, uminom ng soft drinks. Bilang isang bata, alin ang higit na dapat mong iniinom araw-araw? Soft drinks, juice, tubig, o palamig? Narito ang mga tamang kasagutan. Ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na iyong kinain at mga gawaing pisikal na iyong ginawa ngayong araw. Para sa ikalawang araw, pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya. Tumayo sa inyong upuan, tingnan ang larawang ipapakita. Tumakbo sa check kung ito ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa kalusugan at sa X naman kung hindi. Narito ang mga larawan. Kalusugan. Ito ay estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain nang walang anumang hadlang. Kaligtasan. Pagiging ligtas o protektado laban sa mga panganib o kapahamakan. Ehersisyo. Gawaing pisikal na ginagawa upang mapanatili o mapalakas ang kalusugan at kahusayan ng katawan, pagtakbo, paglakad, pagsayaw. Kayamanan, maaaring tumukoy sa mga bagay na may mataas na halaga. Maaari rin itong tumukoy sa taglay na karanasan o kalakasan ng isang tao. Kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Ni Crystal B. Quemquem. Lagi mong tandaan, kalusugay kayamanan. Kasama ang pamilya, pati na kaibigan. Prutas at gulay, lagi nating kainin. Tubig na inumin, huwag kalimutan. Sapat na tulog, palaging siguraduhin. Upang sa paggising, ikaw ay handa din. Maglaro, tumakbo, at mag-ehersisyo pa. Para sa kalusugan, gawin itong lagi na. Kaligtas ay isipin, kamay ay hugasang lagi, mikrobo'y sugpuin, virus ay pigilin, sa paligid ay mag-ingat, laging magmasid, kaligtas ay kailangan, mahalaga sa tuwina. Sino-sino ang mga dapat ninyong katulong o kasama upang mapanatili ang inyong malusog na isip, katawan at kaligtasan? Ang pamilya at mga kaibigan ang dapat nating katulong
at kasama. Maaari nyo bang isa-isahin ang mga nabanggit sa tula na pamamaraan ng pagpapanatili ng malusog na isip, katawan at kaligtasan? Kumain ng prutas at gulay, uminom ng tubig, matulog ng sapat, mag-ehersisyo, maghugas ng kamay at maging maingat sa paligid. Bilang isang bata sa ikalawang baitang, mahalaga ba na alam mo ang iba't ibang paraan ng pagpapanatili ng malusog na isip, katawan at iyong kaligtasan? Oo, mahalaga ito upang manatiling malusog, ligtas at makaiwas sa sakit at panganib. Batay sa tulang kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Ilagay ang bawat strip ng papel sa tamang bahagi ng diagram. Pag-uri-uriin ang mga ito ayon sa kalusugan o kaligtasan. Sa unang kolum, mga katuwang o katulong sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Ikalawa, mga paraan sa pangangalaga sa kalusugan. Ikatlo, mga paraan sa pangangalaga sa kaligtasan. Para sa mga unang pangkat, mga katuwang o katulong sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Sa ikalawang pangkat, mga paraan sa pangangalaga sa kalusugan. At sa ikatlong pangkat naman, mga paraan sa pangangalaga sa kaligtasan. Ano ang iyong natutuhan sa aralin ngayon? Magbigay ng 2 o higit pang paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Paano mo maisasagawa ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na buhay? Bilang mag-aaral sa ikalawang baitang, bakit mahalagang malaman at isagawa ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan? Sa isang buong papel, magtala ng 3 paraan ng pangangalaga sa kalusugan na iyong natutuhan sa iyong pamilya. Sa inyong takdang aralin, ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na iyong kinain at mga gawaing pisikal na iyong ginawa ngayong araw. Para sa ikatlong araw, pangangalaga sa kalusugan, gabay ang pamilya. Bumunot ng 1 kilos salita at ipakita ito sa harap ng klase nang hindi nagsasalita. Hulaan ang kilos na ipinapakita ng iyong kaklase. Narito ang mga kilos: pagsesipilyo, paliligo, pag-ehersisyo, pagkain ng saging, pag-inom ng tubig. Ating alamin ang ibig sabihin ng mga salita. Kilos, tumutukoy sa aksyon o galaw ng katawan. Aktibo, nagpapakita ng pagiging masigla, mapanlikha at laging handa sa aksyon. Inisyatibo, pagsisimula ng isang bagay o gawain. Bibo, pagpapakita ng kasiglahan, talino at kagalingan. Gawi, regular na asal, kilos o ugali na paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. Si Vina ang batang biba. Si Vina ay isang batang nasa ikalawang baitang. Palagi siyang aktibo sa kanyang mga gawain sa bahay man o sa paaralan. Siya ay palaging nasagot sa mga talakayan sa klase. Siya ay may inisyatibong magpahayag sa kanyang pamilya ng mga iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan na kanyang mga natutuhan sa klase. Palagi niyang pinipiling ulam ay gulay at isda. Kapag naman sa paaralan ay prutas ang kanyang madalas na baon para sa recess. Mayroon din palagi siyang dalang tumbler para sa kanyang inuming tubig. Bilang bahagi ng pag-ehersisyo ay araw-araw silang naglalakad ng kanyang ina sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Tuwing Sabado naman ay kasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagja-jogging at biking. Ito ay ilan sa kanyang gawi na siyang dahilan bakit siya ay bibong bata na may malusog na katawan at isip. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Vina ang pangunahing tauhan sa kwento. Bakit tinawag na bibang bata si Vina? Tinawag siyang bibang bata dahil siya ay aktibo at may malusog na katawan at isip. Ano-ano ang mga paraan ng pangangalaga ng katawan na isinasagawa ni Vina at ng kanyang pamilya? Kumakain sila ng gulay, isda at prutas. Umiinom ng tubig, naglalakad, nagjo-jogging at nagbabiking. Kung ikaw si Vina, gagayahin mo rin ba siya?
Bakit? Oo, gagayahin ko siya upang maging malusog at malakas ang aking katawan. Para sa pangkatang gawain, bumuo ng maikling dula ukol sa mga sumusunod na paraan sa pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Para sa unang pangkat, pagkain ng masustansyang pagkain. Ikalawang pangkat, pag-iwas sa sobrang paglalaro ng online games at pagtulog sa tamang oras. Ikatlong pangkat, pag-ehersisyo. Ikaapat na pangkat, pagkonsulta sa doktor kung may sakit. Ano-anong paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ang ipinakita sa inyong dula-dulaan? Ano ang mabuting epekto ng mga ito sa iyong katawan at isipan kapag palagi mong isinasagawa? Kilos galaw, regular na ehersisyo para sa malakas na katawan. Isagawa ang isang simpleng ehersisyo katulad ng stretching, jumping jacks at running in place. Ipakita ito sa klase. Ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at mga gawaing pisikal na isinagawa mo sa araw na ito. Para sa ikaapat na araw. Atras sa bante. Makinig sa bawat sitwasyon. Humakbang paabante kung ito ay nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa kalusugan at paatras kung ito ay nagpapakita ng hindi wastong pangangalaga sa kalusugan. Pagtulog ng maaga, pagkain ng masustansyang pagkain, pag-eehersisyo, palagi ang paglilinis ng katawan, pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ating alamin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na salita. Pagsasanay, proseso ng pagpapahusay ng mga kakayahan, kasanayan o kaalaman sa isang partikular na larangan o gawain. Pangangalaga, anumang kilos o gawi na tungo sa ikabubuti ng sarili, sa gabay ng pamilya. Pagpapahalaga, pagbibigay ng halaga sa sarili at sa anumang bagay na ginagawa tungo sa ikabubuti. Pangangalaga sa sarili, katuwang ang pamilya, ni Kersal B. Quemquem. Ang pamilya ay gabay sa pag-aaruga. Sa kalusugan at kaligtasan, sila ang sandigan. Malusog na isip at katawan, ating hangad, kaya't pangangalaga dapat nating simulan. Sa pagsasanay ng pangangalaga sa kalusugan, sarili ay lubos na mapahahalagahan. Gabay ng pamilya ay hindi matatawaran upang malusog na isip at katawan ay makamtan. Kaya't magsimula na tayo ngayon, pagsasanay sa pangangalaga, ating isabuhay. Mahalaga na ang pamilya ay ating katuwang. Sa kalusugan at kaligtasan, tayo'y magtulungan. Kaya't magsimula na tayo ngayon, pagsasanay sa pangangalaga, ating isabuhay. Mahalaga na ang pamilya ay ating katuwang. Sa kalusugan at kaligtasan, tayo'y magtulungan. Ano ang papel ng pamilya sa pag-aaruga ng kalusugan at kaligtasan? Ang pamilya ang gumagabay at tumutulong sa pag-aalaga ng ating kalusugan at kaligtasan. Ano ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na dapat nating simulan? Dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, maghugas ng kamay at maging maingat sa ating paligid. Sa iyong palagay, ang pangangalaga ba sa kalusugan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili? Bakit? Oo, dahil ipinapakita nito na mahalaga sa atin ang ating katawan at kalusugan. Gamit ang iyong tala ng mga masustansyang pagkain at gawaing pisikal mula Lunes hanggang Miyerkules, kumpletuhin ang chart. Pagkatapos ibahagi sa klase ang kahalagahan ng inyong chart. Nakumpleto mo ba ang inyong chart? Kung ikaw ang pipili ng pagkain ng inyong pamilya araw-araw, ano ang ilalagay mo sa iyong plato? Bakit mahalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain at paggawa ng gawaing pisikal para sa iyo at sa iyong pamilya? Kailan mo dapat isagawa ang pagkain ng masustansyang pagkain at paggawa ng gawaing pisikal?
Gumawa ng sarili mong superhero. Isulat sa mga bituin ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan na magiging superpowers niya upang manatiling malusog ang isip at katawan. Kung ikaw ay mayroon ng taglay ng mga superpowers, ibabahagi mo rin ba ito sa iyong pamilya? Bakit? Para sa inyong takdang aralin, ilista sa iyong kwaderno ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan mo sa iyong pamilya at nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili.